Breaking news, kinumpirma mismo ng gobyerno ng Israel na sa pinakabagong ginawang ballistic missiles ng Iran, umabot sa 10 ang nasawi at 200 ang mga sugatan. Marami rin sa mga gusali ng Israel ang nawasak. Ipinakita ni Benjamin Netanyahu kung gaano kalaki ang naturang damage na natamo bunsod ng strike ng Iran. Dati na itong nangako na kung ipagpapatuloy ng Iran ang kanilang gagawing pag-atake sa Israel ay susunugin ito ang Teheran. Kaya naman, ang Israel ay nagbigay na ng evacuation warning para sa mga Iranians na malapit sa mga planta at mga base militar ng Iran. Matapos lamang ang ilang oras, biglang sumalakay ang 50 na mga fighter jets ng Israel at pumasok sa Teheran at sinunog ang capital city. Wasak ang pinakamalaking gas field sa mundo na nasa Teheran. Marami rin ang nasawi. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng matamis mong like at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 16, 2025 at ang ating pag-uusapan ngayon ay ang pinakabagong sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Iran at ang kanilang ginawang mga pinakabagong pag-atake sa magkabilang panig. Mula nang atakehin ng Israel ang Iran gamit ang 200 na mga fighter jets na kung saan nagwasak ng maraming mga nuclear facilities at kumitil sa maraming mga high-ranking profiles, mapamilitary man o mapan-nuclear scientist. Gumanti ang Iran ng maraming mga drones at maraming mga ballistic missiles. Hindi lang isang beses, kundi marami. At ang pinakabagong ginawang pag-atake ng Iran, bagamat marami ang na-intercept ng air defense systems ng Israel pero hindi maikakaila na marami sa mga bomba ng Iran ang pumasok mismo sa aerial territory ng Israel at tumama pa sa targets. Marami ang nasawi. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, kinumpirma ng kanilang gobyerno na sa naturang pag-atake ng Iran kumitil ito ng 10 tao at meron namang 200 ang sugatan. At may mga missing pa rito mga kaibigan. At ayon sa ulat, sa naturang 10 nasawi, kasama rito ay 2 bata. Pinaniniwalaan ng Health Department ng Israel na ang naturang 10 mga nakumpirmadong nasawi ay madadagdagan pa sapagkat ang naturang mga 200 na mga sugatan ang iba rito ay malubha. Ang video na inyong nakikita ay ang aktwal na kuha at ipinalabas mismo ng gobyerno ng Israel at kanilang ipinakita kung gaano kalaki ang damage na natamo ng Israel kaugnay sa ballistic missiles attack ng Iran. Dahil sa mga nakapasok na mga ballistic missiles ng Iran, hindi maiiwasan na pag-uusapan ang air defense system ng Israel. Kinumpirma naman ng IDF na working ang kanilang mga air defense system. Kaya lang, there is no such things as perfect. Ito ang sinabi nila. Dagdag pa ng Israel na kung pumasok lahat ng mga ballistic missiles ng Iran ay hindi lang ito ang kanilang matatamo. Pero dahil nga working daw ang kanilang air defense system at marami sa mga ballistic missiles ng Iran ang napasabog, meron ding mga nakalusot. Ngayon, matapos bisitahin ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang lugar na kung saan nawasak ng ballistic missiles ng Iran, pansinin ang ulat ng The Times of Israel. Sapagat dito mga kaibigan, ayon sa IDF, nagbigay na sila ng warning para sa mga sibilyan ng mga Iranians na malapit sa arms plants para mag-evacuate. Ibig sabihin mga kaibigan, sa mga warning na ito ay merong gagawin ang Israel. At dati nang sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na kung ipagpapatuloy ng Iran ang kanilang ginagawang mga pag-atake sa kanilang lugar, Iran will burn.
At makalipas lamang ang ilang oras, muling nagpalipad ang Israel ng kanilang mga advanced na mga fighter jets. Umabot sa 50 fighter jets ang kanilang pinalipad papuntang Teheran at karga nito ang maraming mga bomba. Ito ay bilang tugon at pagtupad sa kanilang pangako na kanilang susunugin ang Teheran. Ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, sinunog ng Air Force ng Israel ang Teheran at meron silang 50 targets sa loob ng ilang minuto lamang sa loob ng Iran. Mga kaibigan, gusto ko lang klaruhin na ang ating ibinabalita ngayon ay day 3 na ng pag-atake ng magkabilang panig at sa loob ng 3 araw na digmaan ng Iran at ng Israel. Sa Iran lang mga kaibigan ay umabot na sa 170 targets ang ginawa ng Israel at 720 military infrastructure or sites ang winasak na sa loob lamang ng 3 araw. At ang pinakamalaking damage talaga na natamo ng Iran ay ang pagkawasak ng kanilang maraming mga nuclear facilities at ang pagsunog ng Israel ng kanilang mga uranium stockpile na siyang pangunahing sangkap upang gumawa ng nuclear weapon. Bilyon ang mga halaga nito. At maliban sa mga unang naitala na 78 ang nasawi sa unang pag-atake ng Israel sa Iran at ang pinaka-latest na pag-atake ng Israel sa Iran, ayon mismo sa Iran's Health Ministry, kumitil ito ng 128 katao at 900 ang mga sugatan. Napakarami na nito mga kaibigan na sa loob ng 3 araw, marami na ang mga inosente ang mga nasasawi. Both Israel and Iran. Ang video na inyong nakikita ay ang aktual na kuha na kung saan ang Iran ay nasusunog resulta ng ginawang pag-atake ng Israel. At ayon sa ulat mga kaibigan na ang pinakamalaking gas field sa mundo na nasa Tehran, hindi ito nakaligtas, tinamaan ito at ayon sa Israel, isa talaga ito sa kanilang target. Nagsalita agad ang IDF mga kaibigan at kinumpirma na talagang nagsagawa sila ng pag-atake sa Teheran at ayon sa kanila, winasak nila ang maraming mga infrastructures na may kinalaman sa Iran. Kasama rin nilang pinasabog mga kaibigan ang headquarters ng Iranian Ministry of Defense. At eto pa mga kaibigan, merong kumakalat na balita pero ito ay kinukumpirma pa na merong isang opisyal sa Iran ang nagsiwalat na si Ayatollah Ali Khamenei ay nakikipag-usap ngayon sa Russia upang doon magtago. Nako, hindi malinaw mga kaibigan kung ang plano ni Ayatollah Khamenei ay iwanan ang Iran upang mailigtas ang kanyang sarili. Uulitin ko, yan is to be confirmed pa. Ayon naman sa mga eksperto mga kaibigan, malaki ang possibility na totoo ang balitang ito dahil halos sa lahat ng mga gera na kinakaharap ng Israel ang tinitira nito. Una ay ang mga leaders. Siguro naman mga kaibigan ay naaalala ninyo ang Hamas. Maraming mga leaders ang nasawi kasama na si Yahya Sinwar, si Ismail Haniyeh na pinaslang mismo sa loob ng Teheran. Nagpalit-palit sila ng mga leaders pero pinapaslang pa rin ito ng Israel. Pag-usapan naman natin ang Hezbollah ng Lebanon. Siguro naman ay kilala nyo rin si Hassan Nasrallah at nang may pumalit sa ibang mga leaders na napaslang ng Israel, ay kinitil pa rin ito ng puwersa ng Israel. Pagdating naman sa usapin ng Iran at Israel, nitong nakaraang araw mga kaibigan, nagimbal ang buong mundo sapagkat mga high-ranking, mga IRGC commanders ang pinaslang ng Israel. Commander ng Armed Forces ng Iran, mga scientist ng Nuclear Weapon Project, personal advisor ni Ayatollah Khamenei. Kaya kung tutuusin mga kaibigan, malapit ito kay Ayatollah Khamenei. At ang pinakamatindi, ang pinakabagong pag-atake ng Israel mga kaibigan, Iranian Ministry of Defense Headquarters na ito. Ayon naman sa mga eksperto, normal talaga na talagang ang target ay mga leaders. Maging si Benjamin Netanyahu nga mga kaibigan ay target din ng Iranian forces. Ang labanang Israel at Iran mga kaibigan ay hindi pinag-uusapan ang dami ng mga sundalo, kundi ang pinag-uusapan dito kung sino ang malupit sa technology at kung sino ang may mga high-tech na kagamitan. And of course, depensa.
At dahil sa mga malalaking ginawang pag-atake ng Israel sa Iran, mga kaibigan, ang gobyerno ng Iran ay inopen na ang kanilang mga bomb shelters. Sunog na sunog ngayon ang malaking bahagi ng capital city ng Iran na Tehran dahil sa mga pagsabog. At ito nga, mga kaibigan, ay dahil sa mga bomba na binitawan ng puwersa ng Israel. Medyo malakas din ang Iran. Hindi rin natin maikakaila na meron ding mga bomba ang Iran na pumasok mismo sa Israel. Nagwasak ng maraming mga buildings, kumitil rin ng mga buhay. Pero ayon sa ating mga commenters, ayon na rin sa mga analyst, kung damage ang pag-uusapan, di hamak na mas malaki ang damage na natamo ng Iran sa kanilang mga pag-atake kaysa sa damage na natamo ng Israel. At kung pag-uusapan ay ang mga buhay na nasawi, nako, mas marami sa Iran at mga high rankings pa ang iba. Hindi magandang pinag-uusapan, mga kaibigan, na parabang ang mga buhay ng mga sibilyan ay collateral sa damage na ito. Pero ito talaga ang katotohanan na sa gera talagang merong mga nadadamay. Kanina, mga kaibigan, ay sinabi ko 10 ang nasawi sa Israel, pero ito kakapasok lamang, mga kaibigan, na balita. 30 na sa Israel ang nasawi. Sa ngayon ay wala pang sinasabi, mga kaibigan, ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei. At yan ay isa sa ating mga tututukan at kung ano ang gagawing aksyon ng Iran at kung ano naman ang gagawin ng Israel. Mga kaibigan, gusto ko munang kumustahin ang ating mga kababayang Pilipino na sa Israel. Alam ko, maraming mga nasa Israel na Pilipino ang nanunood sa ating mga video. Mga kaibigan, kumusta po kayo riyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kaibigan, sumangguni po kayo sa ating mga embahada kung ano ang kanilang mga at sumunod na rin sa mga protocols ng Israel para sa ikaliligtas ng marami. Hangad po namin at dinadalangin po namin ang inyong kaligtasan. At sa mga Filipino naman na wala ngayon sa Israel, maaari nyo pong palakasin ang loob ng ating mga kababayang Pilipino sa Israel. Gamitin nyo po ang ating comment section upang makontak sila. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na update kung gusto mo ang ganitong mga content. At kung gusto mo na maging updated ka sa mga pangyayari sa Middle East at sa buong mundo, baka bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. Sa lahat ng ating mga subscribers, silent viewers, bashers at members, may God bless you. Thank you so much for watching. Goodbye.